Isang araw ang lalaking nanumpa sa harap ng altar ay luluhod sa paanan ko. Ang kanyang marangyang suit ay mapapalitan ng gulanit na pagkatao at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panlilinlang ay mapupuno ng pagsusumamo. Ang biyenang mapagmataas na itinuturing ang sarili na reyna ng lipunan ay makikita ang kanyang kaharian na gumuho na parang kastilyong buhangin sa harap ng aking mga paa. Ngunit bago ang tamis ng paghihiganting iyon, kailangan ko munang lasapin ang pait ng kanilang pinakamalaking kataksilan. Isang lihim ang nakabaon sa ilalim ng mga dokumentong aking hawak, isang katotohanang mas matalas pa sa anumang patalim na ititira nila sa aking likuran. Pirirmahan mo ang pag-amin na ito, Felicidad. Ngayon din kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Ang boses ng aking biyanan na si Corazon ay parang latay ng latigo na humahampas sa katahimikan ng aming mansyon. Sa harap ko sa gitna ng hapagkainan na pinalamutian para sa aming ika-8 anibersaryo ay nakalatag ang ilang piraso ng papel. Hindi ito regalo, hindi ito sulat ng pag-ibig. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa aking dangal. Tumingin ako kay Adrian, ang aking asawa. Ang lalaking inalayan ko ng 8 taon ng aking buhay, ang lalaking binuo ko ang karera gamit ang aking talino sa audit at pananalapi. Nakatayo siya sa likod ng kanyang ina, umiiwas sa aking tingin. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong biktima, kahit na siya ang may hawak ng kutsilyo. Feli, please. Gawin mo na lang ang hinihingi ni Mama, bulong ni Adrian. Ang boses niya ay nanginginig sa huwad na pag-aalala. Nakita ng mga auditor ang butas sa accounts. 50 milyong piso, Feli. Ikaw lang ang may access sa mga accounts na iyon. Kung pipirma ka, maayos natin ito ng tahimik. Para sa hiya ng pamilya Montenegro. Naramdaman ko ang isang malamig na kurot sa aking dibdib, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang huling piraso ng aking pag-ibig na tuluyan ng naging yelo. Tiningnan ko ang pulang gown na suot ko, ang gown na pinili ko para sa isang gabing akala ko ay pagdiriwang ng aming pagsasama. Ngayon mukha itong sariwang dugo sa gitna ng silid. Hindi ako kumurap. Hindi rin nanginig ang aking boses. 50 milyon, Adrian. Iyan ba ang halaga ng 8 taon ko dito? Or iyan ang halaga ng pambayad mo sa mga utang ng mga proyekto mong ghost projects sa Batangas? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Adrian, ngunit mabilis na sumingit si Corazon. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier habang itinutulak niya ang ballpen sa harap ko. Ang kanyang mukha ay parang maskara ng isang banal na demonyo. Huwag mo kaming baligtarin, Felicidad. Isang audit expert ka, alam namin kung gaano ka katalino sa pagtatago ng bakas. Pero nagkamali ka ngayon. Ang ebidensya ay nasa harap mo. Pinakasalan ka namin kahit wala kang pangalan dahil akala namin ay makakatulong ka sa pamilya. Yun pala ay linta ka na sisipsip sa aming kayamanan. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang anino sa pintuan. Si Vanessa Reyes, ang babaeng alam kong lihim na kinakatagpo ni Adrian sa loob ng 6 na buwan. Nakatayo siya doon, suot ang isang simpleng puting damit, ang mukha ay puno ng huwad na awa. Siya ang anghel na ipapalit nila sa akin, ang babaeng mayaman na magliligtas sa Montenegro Group mula sa pagkalubog na sila rin naman ang may gawa. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang tunog ng aking upuan na kumiskis sa sahig ay tanging ingay na namayani. Ramdam ko ang tensyon sa hangin, ang pagmamadali sa kanilang mga mata. Alam ko kung bakit. Ang serye ng audit ng Securities and Exchange Commission ay magsisimula bukas. Kailangan nila ng isang fall guy, at sino pa ba ang mas magandang isakripisyo kundi ang asawang wala namang makapangyarihang pamilya, Adrian. Tignan mo ako, utos ko sa isang malamig at autoritanyong boses. Napilitan siyang tumingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng gaslighting, tila ba ako ang may kasalanan kung bakit siya napilitang magtaksil. Ginagawa ko lang ang makakabuti para sa atin, Feli. Kapag pumirma ka, kukuha ako ng pinakamagaling na abogado. Hindi ka magtatagal sa loob. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Para sa atin o para sa kanila, itinuro ko si Vanessa. Lumapit si Corazon at hinampas ang mesa. Ang tunog ay yumanig sa mga kristal na baso. Wala ka ng oras, Felicidad. Ang kotse ng mga pulis ay maaaring dumating anumang sandali. Pirirma ka o hahayaan naming kaladkarin ka palabas ng mansyong ito sa harap ng lahat ng kapitbahay. Ito ang kanilang sandata, ang hiya. Ang takot na mapahiya sa lipunan.
Ngunit ang hindi nila alam, matagal ko nang itinapon ang aking hiya nang mapagtanto kong nakatira ako sa isang bahay ng mga ahas. Kinuha ko ang ballpen. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ni Corazon. Ang paghinga ni Adrian ay bumilis. Inakala nilang nanalo na sila. Dahan-dahan kong inilapit ang dulo ng panulat sa papel, ngunit sa halip na pirmahan ang dokumento, mabilis ko itong ginuhit ng malaki sa buong pahina, isang malaking X na bumutas sa papel. Hindi ako pipirma sa kasinungalingang kayo ang gumawa. Sabi ko, ang boses ko ay parang talim ng audit report. Adrian, ang akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa account sa Cayman Islands, Corazon? Ang akala nyo ba ay hindi ko na itago ang original na ledger bago nyo ito pinalitan ng peke na mutla si Adrian? Ang kanyang kumpiyansa ay gumuho sa isang saglit. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na 8 taon nyo akong ginawang silent partner. Ngayong gabi ang partner na iyon ay nagbitiw na inabot ko ang aking leeg at dahan-dahang tinanggal ang kwintas na brilyanteng ibinigay ni Adrian kanina lang. Binitawan ko ito sa ibabaw ng mesa. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog, ngunit ang epekto nito ay parang isang bomba. Felicidad, huwag mong subukan ang pasensya ko, sigaw ni Corazon. Ang kanyang mukha ay nagsisimula ng mamula sa galit. Tapos na ako sa inyo, kinuha ko ang aking clutch bag na kanina pa nakahanda sa tabi. Sa loob niyon ay isang maliit na USB drive, isang drive na naglalaman ng sapat na impormasyon para sunugin ang buong Montenegro group sa isang gabi. Ngunit hindi ko muna ito gagamitin ngayon. Gusto ko silang panoorin na maging kampante. Gusto ko silang makitang nagdiriwang sa aking pag-alis bago ko hihilahin ang mitsa. Lumakad ako patungo sa pintuan. Huminto ako sa tapat ni Vanessa. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Mag-ingat ka, Vanessa. Ang trono na uupuan mo ay gawa sa mga buto ng mga taong niloko nila. Siguraduhin mong hindi ikaw ang susunod. Huwag kang lalabas ng pintong iyan, hiyaw ni Adrian. Akmang hahabulin ako, ngunit tumigil siya nang itaas ko ang aking cellphone. Isang pindot ko lang, Adrian, at ang live stream ng usapang ito ay mapupunta sa Board of Directors. Gusto mo bang simulan natin ang iskandalo ngayon? Din tumigas ang kanyang katawan. Ang takot sa kanyang mga mata ay ang pinakamasarap na anibersaryong natanggap ko. Lumabas ako ng Mansion Montenegro nang nakataas ang noo. Ang malamig na hangin ng gabi sa Makati ay humampas sa aking mukha, tila ba hinuhugasan ang 8 taon ng dumi. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto sa aking likuran ay hudyat ng pagtatapos ng aking pagiging biktima. Sumakay ako sa aking sasakyan. Hindi nanginginig ang aking mga kamay habang hinahawakan ang manibela. Inisip ko ang mukha ni Corazon at Adrian. Iniisip nila na pinalayas nila ako sa kanilang buhay. Ang hindi nila alam, ako ang kumuha ng lahat ng kanilang armas bago ako lumabas. Binuhay ko ang makina. Sa rearview mirror nakita ko ang mansyon na dahan-dahang lumiliit. Ang orasan sa dashboard ay nagpapakita ng 9:00 ng gabi. 12 oras na lang bago ang IPO. Sa isip ko, binuksan ko ang isang imahinaryong folder sa aking utak. Isang bagong audit ang nagsisimula. At sa audit na ito, sisiguraduhin kong walang matitirang sentimo sa kanilang dangal. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong ng sasakyan ay parang palakpak ng tadhana. Malayo pa ang lalakbayin ko patungong Batangas. Ngunit ang bawat kilometro ay isang hakbang patungo sa kanilang pagkagunaw. Hindi pa ito ang katapusan. Ito ang unang pahina ng kanilang pagbagsak. Uma at tuyong kahoy ang tanging sumalubong sa akin. Walang katulong, walang aircon, walang Adrian na magsasabing mahal niya ako habang nagnanakaw sa likod ko. Inilapag ko ang aking gamit at naupo sa isang lumang silya. Ang dilim ay tila yumayakap sa akin, ngunit hindi ako natatakot. Ang bawat patak ng oras mula sa lumang orasan sa dingding ay parang pintig sa aking sentido, isang paalala na ang 12 oras na binigay ko sa aking sarili ay nagsisimula na. Biglang umilaw ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Felicidad, akala mo ba ay makakatakas ka sa Batangas? Ang boses ni Corazon ay puno ng mapait na tagumpay. Kausap ko na ang mga mayor at ang mga kilalang tao dyan. Sisiguraduhin kong sa bawat hakbang mo mararamdaman mo ang hiya. Wala kang kakampi, wala kang pera, wala kang pupuntahan. Corazon, mahinahon kong sagot ang aking boses ay walang anumang emosyon. Ang hiya ay para sa mga taong may inatago. Ako, ang tanging dala ko ay ang katotohanan. At ang katotohanan sa oras na lumabas ito ay hindi marunong mahiya.
Maghanda ka na lang sa APO bukas. Siguraduhin mong nakasuot ka ng pinakamahal mong alahas dahil iyon na ang huling pagkakataon na magmumukha kang mayaman. Anong bago pa siya makasagot, pinatay ko na ang tawag. Inilapag ko ang cellphone at huminga ng malalim. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay muling nabalot ng ingay ng mga kuliglig sa labas. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, isang mahinang tunog ng notification ang narinig ko. Isang text message. Alam ko ang ginawa nila sa iyo. Alam ko rin kung nasaan ang mga nawawalang ledger ni Esteban. Kung gusto mo silang pabagsakin, makipagkita ka sa akin sa lumang pantalan bukas alas 6 ng umaga. Marissa. Naramdaman ko ang abilis na tibok ng aking puso. Marissa. Ang pangalang matagal nang ibinao ng mga Montenegro. Ang pangalang laging naging sanhi ng pagkabalisa ni Corazon tuwing nababanggit ang nakaraan. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Mula sa malayo nakikita ko ang anino ng dalampasigan ng Batangas. Ang tubig ay tila kumikinang sa ilalim ng buwan payapa, ngunit mapanganib. Alam kong ito ay maaaring isang bitag. Maaaring ito ay isa na namang pakana ni Adrian para tuluyan akong makuha. Ngunit sa larong ito kailangan kong sumugal. Hindi na ako ang babaeng tumatalima sa bawat utos ng asawa. Ako na ang auditor ng sarili kong tadhana. Ning taaw ding huling ebidensya ay maaring narito lang sa aking sinilangang bayan. At kung kailangang sunugin ko ang buong probinsya para lang mailabas ang katang mga taong nagbansag sa akin na magnanakaw, ay siya ring luluhod sa harap-utuhanan gagawin ko. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata, hinahayaan ang bawat detalye ng plano na mabuo sa aking isipan. Ang bukas ay hindi ko para humingi ng kahit katiting na barya sa hinaharap. Makikita ninyo kung paano ang isang lang basta pagdating ng bagong araw. Ito ang simula ng pagguho ng isang kaharian. Ang Keout at pamilyang binuo sa kasinungalingan ay guguho sa ilalim ng bigat ng sarili nilang dumi. Ngunit bago ang araw na iyon, kailangan ko munang harapin ang El Alon na humahampas sa pampang ay parang isang babala sa mga Montenegro. Ang Baguio ay narito na at ang pangalan nito ay Felicidad. Ang bawat hakbang ko sa mabuhanging daan ng Batangas ay tila pagpukpok ng martilyo sa isang kabaong, ang kabaong ng aking lumang pagkatao. Alas 5 pa lamang ng madaling araw, ngunit ang amoy ng lansa mula sa palengke at ang alat ng dagat ay sapat na upang gisingin ang aking nagngangalit na diwa. Hindi ako narito para magluksa. Narito ako para mag-audit ng mga buhay na akala nila ay tapos na. Aba, tignan mo nga naman. Ang mabalitang magnanakaw maagang naghahanap ng panibagong mabibiktima, ang boses ni Catalina Flores ay parang kalawang na sumasabit sa pandinig. Nakatayo siya sa tapat ng kanyang tindahan na kapamewang at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa mapanghusgang tingin. Ang ilang mga mangingisda at tindera ay nagsimulang tumigil, ang kanilang mga bulong ay parang alingawngaw ng mga bubuyog na may dalang lason. Hindi ako tumigil sa paglakad. Hindi ko siya tinapunan ng kahit isang sulyap. Sa mundo ng auditing, ang ingay ay tinuturing na noise, isang bagay na kailangang i-filter para makita ang tunay na balanse. Hoy, Felicidad. Huwag mo akong talikuran. Akala mo ba ay hindi namin alam? Kalat na sa Facebook ang ginawa mo sa mga Montenegro. Napakawalang hiya mo matapos kang pakainin. At bihisan lolooban mo ang sarili mong pamilya. Sigaw ni Catalina, mas lalong nilakasan ang boses para makuha ang atensyon ng lahat. Huminto ako. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Ang aking mukha ay tila isang telon ng yelo, walang emosyon, walang takot. Lumapit ako sa kanya ng may dahan-dahang awtoridad na nagpatahimik sa paligid. Aling Catalina, ang boses ko ay mababa, ngunit bawat salita ay may talim ng isang scalpel. Ang paninira ng puri o cyber libel ay may katapat na kulong at multang hindi bababa sa 200,000 piso. Sa pagkakaalam ko, ang utang niyo sa kooperatiba ay lagpas na sa 6 na buwan. Gusto niyo bang dagdagan natin ang listahan ng mga babayaran niyo? Nanigas siya. Ang kanyang bibig na kanina ay parang gripo ng dumi ay biglang natuyo. Ang mga taong nakapaligid ay nagsimulang umiwas ng tingin. Hindi ako magnanakaw, Catalina. Pero kung hindi ka titigil sa pagsasalita ng mga bagay na wala kang ebidensya, sisiguraduhin kong ang susunod na dokumentong pipirmahan mo ay hindi listahan ng utang, kundi isang subpi na dagdag ko bago ako tuluyang tumalikod. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad patungo sa lumang pantalan. Ang bawat tibok ng aking puso ay nagsasabing malapit na ako sa katotohanan. Pagdating ko sa dulo ng pier, isang babaeng nakasuot ng malaking sombrero
at itim na jacket ang nakatayo na katanaw sa malayo. Dumating ka, sabi niya nang hindi lumingon. Ang kanyang boses ay may gasgas ng hirap at pagtitiis. Marissa Alcantara, pagbanggit ko sa kanyang pangalan. Wala akong oras para sa mga laro. Nasaan ang mga ledger ni Esteban? Humarap siya sa akin. Ang kanyang mukha ay may mga linyang likha ng galit na itinago sa loob ng maraming taon. Diretso ka pa ring magsalita, Feli. Kaya siguro hindi ka nila gusto. Masyado kang matalino para sa isang pamilyang nabubuhay sa kasinungalingan. May inabot siyang isang lumang envelope na kulay kape. Ang papel ay luma na at may amoy ng amag, ngunit para sa akin ito ay mas mahalaga pa sa anumang ginto. Hindi lang ito tungkol sa pera, Feli. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang tatay ko. Ito ang dahilan kung bakit itinago ako ni Corazon sa loob ng 3 dekada. Binuksan ko ang envelope. Ang aking mga mata na sanay sa pagbabasa ng mga komplikadong financial statements ay mabilis na nahanap ang mga irregularidad. Ang aking paghinga ay bumilis. Hindi lang ito basta ghost projects. Ito ay isang sistematikong paglipat ng mga ari-arian ng Montenegro Group patungo sa isang dummy corporation na ang pangalan ay V. Reyes Holdings. Vanessa Reyes, bulong ko. Ang galit na kanina pa nakabaon sa aking dibdib ay muling nag-alab. Hindi lang pala ako ang niloko ni Adrian. Ginamit niya ang kumpanya ng kanyang pamilya para pundohan ang imperyo ng kanyang kabit. Inakala ni Adrian na ang pagpapakasal sa akin ay para sa kumpanya, sabi ni Marissa, ang kanyang mga mata ay lumuluha na sa puot. Pero ang totoo, ginamit niya lang ang talino mo para linisin ang mga trail na iniwan niya. Feli, anak ako ni Esteban Montenegro sa labas. At ayon sa orihinal na testamento na nasa loob ng envelope na iyan, may karapatan ako sa 30% ng shares ng kumpanya. Napatigil ako. Isang malaking twist. Ang babaeng akala ko ay empleyado lang ay may dugong Montenegro. Isang malakas na baraha na maaari kong gamitin para pabagsakin ang buong kaharian ni Corazon. Bakit mo ito binibigay sa akin, tanong ko, habang mahigpit na hawak ang envelope? Dahil ikaw lang ang may sapat na galit at talino para gamitin ito, sagot niya. Gusto kong makita silang gumuho, Feli. Gusto kong makita ang mukha ni Corazon kapag nalaman niyang ang kumpanyang pilit niyang pinoprotektahan ay mapupunta sa anak ng babaeng kinamumuhian niya. Kinuha ko ang aking itim na notebook at nagsimulang magsulat ng mga flowchart. Ang bawat connection, bawat transaction ay malinaw na sa aking isipan. Ang IPO bukas ay hindi na magiging isang tagumpay para sa mga Montenegro. Ito ang magiging araw ng kanilang public execution. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang tunog ng mabilis na pag-andar ng makina ang bumasag sa katahimikan ng pantalan. Isang itim na SUV ang huminto sa di kalayuan. Ang mga bintana nito ay madilim, parang mga mata ng isang halimaw na naghihintay ng biktima. Naramdaman ko ang panganib. Ang aking instinct bilang isang auditor ay nagsasabing may leak sa aking bawat galaw. Marissa, umalis ka na, utos ko nang hindi inaalis ang tingin sa sasakyan. Paano ka, tanong niya, bakas ang kaba sa kanyang boses. Huwag mo akong alalahanin. I've survived 8 years in a house of snakes. Kayang-kaya ko ang mga ito, sagot ko, habang dahan-dahang inilalagay ang envelope sa loob ng aking bag. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng barong ang lumabas, si Attorney Salcedo, ang personal na abogado ni Corazon. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang mapanuring ngiti, ang uri ng ngiti na ginagamit ng mga taong akala ay hawak nila ang leeg ng kanilang kaaway. Mrs. Montenegro, o baka dapat kong sabihing Miss Valdez na lang, ang boses niya ay malambot ngunit puno ng lason. May utos ang aking kliyente. Isuko mo ang anumang dokumentong nakuha mo sa babaeng iyan at baka bawiin namin ang kasong qualified theft laban sa iyo. Humakbang ako pasulong. Ang hangin mula sa dagat ay pinalipad ang aking buhok, ngunit ang aking tayo ay hindi natinag. Attorney Salcedo, sabihin mo sa kliyente mo ang isang auditor ay hindi sumusuko sa gitna ng audit. At sabihin mo rin kay Adrian, ang kumpanyang akala niya ay sa kanya ay may mga bagong may-ari na simula bukas. Ang ngiti sa mukha ng abogado ay biglang naglaho. Isang madilim na tingin ang ipinalit niya. Huwag kang magmatigas, Felicidad. Alam mo kung ano ang kaya naming gawin. Isipin mo ang kaligtasan mo dito sa Batangas. Isipin mo rin ang lisensya mo, attorney, sagot ko nang may kasamang malamig na tawa. Dahil kapag lumabas ang mga dokumentong ito, ikaw ang unang makakasuhan ng falsification of public documents.
Humarap ako sa sasakyan, diretso ang tingin sa madilim na bintana, alam kong may nakikinig sa loob. Inilabas ko ang aking cellphone at tinaas ito. Adrian, alam kong naririyan ka. Panoorin mo akong wasakin ang lahat ng pinaghirapan mo. At sisiguraduhin ko na ang huling bagay na makikita mo bago ka makulong ay ang aking tagumpay. Ang SUV ay mabilis na humarurot palayo, nagiiwan ng usok at alikabok sa hangin. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang mangangaso. Binuksan ko muli ang envelope ni Marissa. May isang maliit na papel na nahulog. Isang resibo ng isang ultrasound mula sa isang pribadong klinika. Ang petsa ay noong nakaraang buwan. Ang pangalan ng pasyente Vanessa Reyes. At sa ilalim nito may nakasulat na maikling nota sa sulat kamay ni Adrian Sunar, "Our son will inherit everything Feli built." Napakuyom ang aking kamao hanggang sa mabaon ang aking mga kuko sa aking palad. Hindi lang nila ako ninakawan ng pera at dangal. Pinlano nilang gamitin ang bunga ng aking pagod para sa isang batang hindi ko kailanman magkakaroon dahil sa sakripisyo ko sa kumpanyang iyon. Ang langit sa Batangas ay nagsisimulang magkulay kahel. Ang umaga ay narito na. Ngunit para sa mga Montenegro ang kadiliman ay nagsisimula pa lamang. Kinuha ko ang aking gamit at naglakad palayo sa pantalan. May isang tawag akong kailangang gawin. Isang tawag sa tanging taong kayang tumapat sa kapangyarihan ng mga Montenegro sa Makati. Balang araw ang bawat luhang hindi ko idinaloy ay magiging ulan ng apoy na tutupok sa inyong huwad na kaharian. Ang asawang traidor na dating nangako ng proteksyon ay makikita ang sarili na nagmamakaawa sa gitna ng abo ng kanyang ambisyon. Ang biyenang mapagkunwari na ginamit ang moralidad bilang kadena ay malulunod sa kahihiyang pilit niyang itinago. Isang bata ang gagamitin nilang dahilan para sa kanilang kasalanan, ngunit hindi nila alam, ang batang iyon ang magiging mitya ng kanilang kabiguan. 8 taon kang nabaog, Feli. Siguro panahon na para ibigay mo ang posisyon mo sa babaeng may kakayahang magbigay ng tagapagmana sa mga Montenegro. Ang boses ni Adrian sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malamig na kutsilyong pilit na hinahati ang aking pagkatao. Hawak ko pa rin ang resibo ng ultrasound ni Vanessa Reyes, ang katibayang habang ako ay nagpapakapuyat sa pag-audit ng kanilang mga utang, abala sila sa pagbuo ng isang buhay na itatapat nila sa aking mukha bilang huling insulto. Nabaog ang boses ko ay hindi nanginig. Ito ay tuyo at kasing talim ng basag na kristal. Adrian, nakalimutan mo na ba 3 beses akong nakunan dahil sa stress ng pagsalba sa kumpanya niyo mula sa bangkarota? Sa bawat gabi na kailangan kong ayusin ang mga tax evasion na ginawa mo, unti-unting namamatay ang pagkakataon kong maging ina. At ngayon, gagamitin mo iyan laban sa akin. Business is business, Feli, ang sagot niya, walang bakas ng pagsisisi. Vanessa is young, her family has connections, and most importantly, she is carrying the next Montenegro. Kung mahal mo talaga ako, tatanggapin mo ang settlement at aalis ka na lang ng tahimik para sa bata. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Hindi ito tawa ng katuwaan kundi tawa ng isang taong wala nang kahit katiting na paggalang sa kausap. Para sa bata o para sa 50 bilyong piso na mawawala sa inyo kapag hindi natuloy ang IPO bukas. Huwag mo akong gamitan ng script ng teleserye, Adrian. Hindi bagay sa iyo ang maging biktima. Pinatay ko ang tawag bago pa siya makapagsalita. Naramdaman ko ang hapdi sa aking palad dahil sa higpit ng pagkuyom ko sa resibo. 8 taon. 8 taon kong binuo ang pundasyon ng kumpanyang iyon gamit ang sarili kong dugo at pawis para lang ibigay nila sa anak ng isang kabit. Tumingin ako sa orasan. 19 na oras na lang bago ang grandeng paglulunsad ng IPO sa Makati. Kailangan kong makabalik doon, ngunit alam kong nakabantay ang mga tauhan ni Attorney Salcedo sa bawat labasan ng Batangas. Naglakad ako pabalik sa aking lumang bahay. Sa tapat ng tindahan ni Catalina, nakita ko siyang muling nakatingin sa akin, handang magpakawala ng bagong tsismis. Ngunit sa pagkakataong ito lumapit ako sa kanya. "Aling Catalina," tawag ko. "O ano na naman, magbabanta ka na naman ang demanda," ang mataray niyang sagot, ngunit bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Kumuha ako ng 1,000 piso sa aking pitaka at inilapag ito sa kanyang palad. "Gusto ko ang trabaho niyo, Aling Catalina. Ang pagpapakalat ng impormasyon. May gusto akong malaman ng buong bayan ng Batangas, pati na ang mga reporter na madalas tumambay dito." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Anong
Anong impormasyon? Na ang mga Montenegro ay nagpapatakbo ng mga ghost projects sa ating munisipyo at ang perang ninakaw nila sa mga tao ay ginagamit ni Adrian para sa kanyang pangalawang pamilya habang idinedemanda ang kanyang asawa. Ibinigay ko sa kanya ang kopya ng ilang dokumentong nakuha ko kay Marissa. Gawin niyo ang pinakamagaling ninyong gawin. Gawin niyo itong viral. Bago pa siya makasagot, tinalikuran ko na siya. Gagamitin ko ang ingay ng lipunan para lumikha ng diversion. Habang abala sila sa pag-apula ng apoy sa probinsya, makakabalik ako sa Makati nang hindi nila namamalayan. Pagpasok ko sa loob ng aking bahay, agad kong kinuha ang aking laptop. Ang bawat pindot ko sa keyboard ay parang pagpapakawala ng mga digital na kawal. Inaudit ko ang bawat transaksyong dumadaloy patungo sa V. Reyes Holdings. Natuklasan ko ang isang pattern, isang butas sa firewall na ako mismo ang nagdisenyo noon bilang isang kill switch kung sakaling magkaroon ng hostile takeover. Hindi ko akalain na gagamitin ko ito laban sa sarili kong asawa. Felicidad anak, ang mahinang boses ng aking lola mula sa kabilang silid ay nagpatigil sa akin. Bakit parang hindi ka na kumakain? Ang mga mata mo, parang sa isang taong handang pumatay. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang nanunuyot na kamay. Lola, hindi ako papatay. Maniningil lang ako. Pagkatapos nito babalik ang lahat ng kinuha nila sa atin. Pangako. Bumalik ako sa aking mesa. Naramdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan dahil sa pagod, ngunit ang aking isip ay kasing linaw ng tubig sa batis. Tinawagan ko ang isang numero na matagal ko nang hindi dinadayal. Attorney Rafael, sabi ko nang sagutin ang tawag. Ito na ang pagkakataong hinihintay mo para pabagsakin ang mga Montenegro. Mayroon akong hawak na audit trail na mag-uugnay kay Corazon sa money laundering. Ngunit kailangan ko ng paraan para makapasok sa ballroom bukas nang hindi ako hinaharang ng security. Feli, mapanganib ang hinihingi mo, ang sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong excitement. Alam mo kung gaano kalawak ang impluwensya nila. Mas malawak ang galit ng isang babaeng ginawang kasangkapan. At pagkatapos ay itinapon sagot ko. Nasa akin ang susi ng kanilang system. Isang command ko lang at titigil ang lahat ng kanilang digital operations sa gitna ng presentation ni Adrian. Sige, susunduin ka ng aking tauhan sa likod ng palengke sa loob ng 1 oras. Mag-ingat ka, Feli. May mga balitang nagpadala na si Corazon ng mga goons para bawiin ang mga dokumentong nasa iyo. Pinatay ko ang laptop at mabilis na nag-impake. Ngunit bago ako makalabas, narinig ko ang tunog ng ilang sasakyang humihinto sa harap ng aking bahay. Ang malakas na tunog ng pagsara ng mga pinto ng kotse ay tila hudyat ng isang pagkubkob. Sinilip ko ang bintana. 3 itim na sasakyan, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim ang pababa, at sa gitna nila ay si Attorney Salcedo, hawak ang isang papel na mukhang warrant. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng aking atensyon. Ang mas nakakagimbal ay ang makita si Marissa Alcantara na nakatayo sa likuran nila. Ang kanyang mukha ay umiiwas sa aking tingin. Naramdaman ko ang isang malamig na agos ng pagtataksil na gumapang sa aking likuran. Ang babaeng akala ko ay kakampi ko, ang babaeng nagbigay sa akin ng ebidensya, ay siya ring magtuturo kung nasaan ako. Mabilis akong tumakbo patungo sa kusina, bitbit ang aking bag. Ang tunog ng marahas na pagkatok sa pintuan ay yumanig sa buong bahay. Felicidad Valdez. Buksan mo ang pinto. May warrant kami para sa search and seizure ng mga ninakaw mong dokumento, sigaw ni Attorney Salcedo. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang isang bote ng gaas sa ilalim ng lababo. Kung kailangan nilang pasukin ang bahay na ito, sisiguraduhin kong wala silang makukuha, kundi abo. Ngunit hindi ang mga dokumento ang susunugin ko. Mabilis akong lumabas sa maliit na pinto sa likod patungo sa madilim na eskinita. Narinig ko ang tunog ng pagkawasak ng aming pintuan sa harap. Ang ingay ng mga gamit na ibinabagsak at ang sigaw ni Corazon sa telepono ay umabot sa aking pandinig. Tumakbo ako nang hindi lumingon. Ang bawat hakbang ko sa dilim ay isang panata. Sa pagdating ng umaga, ang laro ay hindi na sa Batangas. Ang laro ay nasa Makati sa gitna ng kislap ng mga brilyante at ang amoy ng mamahaling pabango. Nakarating ako sa likod ng palengke, hinihingal ang puso ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Isang lumang van ang naghihintay, ang mga ilaw nito ay nakapatay. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang humila sa akin papasok. Ligtas ka na, Feli, sabi ng tauhan ni Rafael. Habang umaandar ang van palayo sa Batangas,
Tiningnan ko ang aking sarili sa maliit na salamin sa loob. Ang aking mukha ay madumi, ang aking buhok ay gulo-gulo, ngunit ang aking mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Inilabas ko ang aking cellphone at nag-post ng isang maikling mensahe sa social media gamit ang isang anonymous account na konektado sa lahat ng major news outlets sa bansa. The audit of a lifetime begins in 15 hours. Watch the Montenegro group crumble from within. #Felicidad. #Montenegro IPO. #The truth unfolds. Itinabi ko ang cellphone. Alam kong sa oras na ito nagkakagulo na sina Adrian at Corazon. Inisip nila na isa lang akong silent wife na madaling takutin. Ang hindi nila alam, ang pinakamapanganib na kalaban ay ang taong wala nang matalo dahil kinuha na ninyo ang lahat sa kanya. Pumikit ako hindi para matulog, kundi para ihanda ang aking sarili sa huling pag-audit. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bintana ng van ay parang musika sa aking pandinig. Malapit na, napakalapit na. Ang bawat liwanag ng mga gusali sa Makati ay tila mga matalas na ngipin ng isang halimaw na handang lumamon ng sinumang mahina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima. Ako ang lason na dahan-dahang papasok sa daluyan ng kanilang dugo. Ang utang na loob na palagi nilang isinusumbat ay isa na lamang kalawanging kadena na tuluyan ko nang nilagot. Inakala nilang ang pagtakas ko sa Batangas ay tanda ng takot, ngunit ang totoo, nililinis ko lang ang aking mga kamay para sa mas madugong trabaho sa loob ng kanilang boardroom. 12 oras bago ang IPO, nakatitig ako sa reflection ko sa bintana ng van. Ang dumi sa aking mukha ay tila isang maskara ng digmaan. Sa tabi ko si Attorney Rafael ay seryosong nagbabasa ng mga dokumentong nakuha ko. Ang bawat paglipat niya ng pahina ay sinasabayan ng mahinang pag-iling. Feli, hindi lang ito simpleng money laundering bulong ni Rafael. Ang boses niya ay puno ng pagkamangha. Ginamit ni Adrian ang pondo ng kumpanya para bayaran ang mga utang ng pamilya ni Vanessa. Ang Reyes Group ay matagal ng bangkarota. Ang IPO na ito ay hindi para palaguin ang Montenegro Group, ito ay para salbahin ang pamilya ng kabit niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Iyon ang tinatawag na The Great Swap, Rafael. Isinasakripisyo ni Adrian ang 8 taon nating pinaghirapan para sa isang babaeng akala niya ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Hindi niya alam, pareho silang nakatayo sa isang kumunoy. Huminto ang van sa isang tago at pribadong gusali sa Legazpi Village. Ito ang safe house ni Rafael. Pagbaba ko, sinalubong kami ng amoy ng malamig na aircon at ang tunog ng mga server na gumagana sa loob ng silid. Kailangan mong mag-ayos, Feli, sabi ni Rafael habang itinuturo ang isang silid kung saan may nakahandang isang elegante at itim na business suit. Bukas hindi ka haharap bilang isang asawang inaapi. Haharap ka bilang ang auditor na wawasak sa kanila. Pumasok ako sa banyo at tiningnan ang aking sarili sa malaking salamin. Binuksan ko ang shower. Ang mainit na tubig na dumadaloy sa aking katawan ay tila humuhugas sa bawat hapdi ng pagtataksil ni Marisa sa Batangas. Inisip ko kung bakit niya ako itinuro. Pera, takot. O baka bahagi rin siya ng plano ni Corazon. Hindi na mahalaga. Sa audit, ang tanging pinagkakatiwalaan ay ang mga numero. Ang emosyon ay isang variable na nagdudulot lamang ng error. Paglabas ko, suot ko na ang itim na suit. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng eyeliner. Kinuha ko ang aking laptop at mabilis na pinalitaw ang master bug na itinanim ko sa accounting software. No Montenegro Group, 3 taon na ang nakalilipas. Rafael, ang system nila ay nakaprogram para mag-sync sa projector ng ballroom bukas ng 10:00 ng umaga, paliwanag ko habang mabilis na nagtatype. Sa sandaling pindutin ni Adrian ang start para sa financial report, ang kill switch ay gagana. Hindi ang kanilang huwad na projections ang makikita ng mga investors, kundi ang tunay na audit trail ng V. Reyes Holdings. Pero Feli, siguradong may mga security protocols sila, babala ni Rafael. Ako ang gumawa ng protocols na yon, Rafael. Alam ko kung nasaan ang backdoor, sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang tanging problema ay ang physical access. Kailangan kong makapasok sa ballroom bago magsimula ang seremonya para ma-overtake ang local server. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang account.
Nang sagutin ko ito, ang mukha ni Corazon Montenegro, ang bumungad na kaupo sa kanyang marangyang kama may hawak na baso ng alak. Felicidad. Napanood ko ang post mo, ang boses niya ay puno ng mapang-uyam na tawa. Akala mo ba ay matatakot mo kami sa mga banta mo sa internet? Isang hamak na auditor ka lang. Bukas pagkatapos ng IPO, ang pangalan mo ay magiging kasing dumi ng basahan. May hawak kaming warrant para sa pag-aresto sa iyo sa sandaling makita ka namin sa Makati. Corazon, mahinahon kong sagot habang patuloy ang aking mga daliri sa pag-encrypt ng data. Ang warrant na hawak nyo ay gawa-gawa lang ni Attorney Salcedo, pero ang warrant na ilalabas ng SEC laban sa inyo bukas, iyon ang totoo. At sigurado akong mas mahirap mag-wine sa loob ng selda. Matigas ka talaga ang mukha ni Corazon, ay nag-iba, naging madilim at puno ng puot. Gusto mo ba talagang malaman kung bakit kita pinili para kay Adrian? Dahil akala ko ay madali kang kontrolin. Akala ko ang utang na loob mo sa amin dahil sa pag-aaral mo ay sapat na para gawin kang aso ng pamilyang ito. Pero nagkamali ako. At ang mga pagkakamali, Felicidad, ay kailangang burahin. Burahin, tanong ko. Tingnan mo ito, iniharap ni Corazon ang kanyang camera sa isang maliit na monitor sa tabi niya. Nakita ko ang live feed ng bahay namin sa Batangas. May mga lalaking nakatayo sa labas, hawak ang mga galon ng gaas. At sa loob ng bahay nakita ko ang aking lola na mahimbing na natutulog. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang aking hininga ay tumigil. Isang tawag ko lang, Felicidad, at magiging abo ang lahat ng alaala mo sa probinsya. Isuko mo ang lahat ng ebidensya. Pumunta ka sa aming opisina ngayon, din pirirmahan ang admission of guilt at hahayaan kong mabuhay ang matandang iyan, banta ni Corazon. Ang galit na nararamdaman ko ay umabot sa rurok na hindi ko akalain na kaya kong marating. Ngunit sa halip na sumigaw, lalong naging kalmado ang aking boses. Ang aking utak ay mabilis na nag-calculate ng susunod na hakbang. Corazon, ang video na ipinapakita mo ay patunay ng arson at attempted murder. At hulaan mo kung ano naka-record ang usapang ito, sabi ko, habang ipinapakita ang screen ng aking laptop na nagpapakitang recording software. Kung may mangyaring masama sa lola ko, hindi lang ang kumpanya niyo ang babagsak. Mabubulok ka sa kulungan bago mo pa makita ang unang sentimo ng IPO. Huwag mo akong subukan, sigaw ni Corazon, halatang nabigla sa aking reaction. Huwag mo rin akong subukan, Corazon. Dahil ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, nakasalalay na ang leeg nito sa aking mga daliri, dahan-dahan kong pinindot ang enter key. Kakasend ko lang ng teaser ng audit report sa mga main underwriters ng IPO nyo. Isang oras mula ngayon, tatawag sila sa inyo para magtanong. At kapag hindi kayo sumagot ng tama, wala ng IPO na magaganap bukas. Pinatay ko ang tawag. Napasandal ako sa upuan ng aking puso, ay kabog ng kabog. Tumingin ako kay Rafael. Kailangan nating pabilisin ang plano. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa buhay ng lola ko. Anong gagawin natin, tanong ni Rafael. Pupunta tayo sa ballroom, sagot ko habang kinukuha ang aking bag. Pero hindi tayo dadaan sa main entrance. Gagamitin natin ang service elevator. At kailangan nating tawagan si Marisa. Si Marisa, pero trinaydor ka niya. Trinaydor niya ako para makuha ang tiwala ni Corazon. Sabi ko habang nag-iisip ng malalim. Pero may isang bagay na hindi alam ni Corazon. Si Marisa ay mas galit sa kanya kaysa sa akin. Ang pagtatraydor niya sa Batangas ay ang tanging paraan para makalapit siya sa server room ng Montenegro Group nang walang pagdududa. Tumayo ako at humarap sa salamin. Ang silent wife ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang auditor na handang sumunog ng mundo para sa katarungan. Maghanda ka, Adrian. Maghanda ka, Corazon. Dahil ang bitag na ginawa niyo gamit ang utang na loob ay siya ring magiging bitay ninyo bukas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng safe house ay parang huling babala para sa mga Montenegro. 12 oras na lang. At ang Makati ay magiging saksi sa pinakamalaking pagbagsak sa kasaysayan ng negosyo sa Pilipinas. Ang bawat dumi ng sapatos sa makintab na sahig ng hotel kitchen ay tila isang mantsa sa huwad na kakinangang binuo ng mga Montenegro. Habang suot ko ang puting uniforme ng isang service staff, naramdaman ko ang bigat ng laptop sa loob ng aking apron. Isang sandata na mas nakamamatay kaysa sa anumang baril. Ang amoy ng mamahaling sangkap at ang ingay ng mga abalang kusinero ay nagsisilbing tabing sa tunay na gulo na paparating. 12 oras na lang bago ang paghuhukom
At sa bawat segundo, nararamdaman ko ang paghigpit ng bitag. Feli, nasa service elevator na ako. Siguraduhin mong hindi ka makikita ng head of security bulong ni Attorney Rafael sa earpiece na suot ko. Copy, sagot ko ng mahina habang mabilis na naglalakad patungo sa likod na bahagi ng ballroom. Ang bawat hakbang ko ay kalkulado. Alam ko kung saan nakalagay ang bawat camera dahil ako ang nag-aproba ng security budget ng hotel na ito noong nakaraang taon. Nang makarating ako sa madilim na pasilyo, malapit sa server room, isang figura ang biglang lumabas mula sa anino, si Marissa. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na dress, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng dim lights. Akala mo ba ay madali kang makakapasok dito nang wala ang tulong ko? Ang boses niya ay puno ng panunuya. Humarap ako sa kanya, hindi tinatabla ng kanyang presensya. Marissa, tapos na tayo sa mga laro sa Batangas. Ibigay mo sa akin ang access card para sa local server. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sa halip na ibigay ang card, inilabas niya ang USB drive na nakuha niya sa aking bahay. Ang drive na naglalaman ng mga original na ledger ni Esteban. Alam mo, Feli, pareho tayong biktima rito, sabi niya, habang pinaglalaroan ang USB sa kanyang mga daliri. Pero ang kaibahan natin, ikaw ay lumalaban para sa katarungan. Ako lumalaban ako para sa nararapat na sa akin. Bakit ko ibibigay ang kumpanya sa isang auditor kung pwede ko naman itong kunin para sa sarili ko? Naramdaman ko ang palalamig ng aking dibdib. Anong ibig mong sabihin? Nakipagkasundo ako kay Corazon. Pag-amin niya ang kanyang boses ay walang bakas ng pagsisisi. Ibinigay ko na sa kanya ang digital signature mo na nakuha ko sa Batangas. Sa oras na ito, ang media ay may hawak ng kopya ng isang confession na pirmado mo na nagsasabing ninakaw mo ang pera para punduhan ang isang sindikato. In exchange, ibibigay sa akin ni Corazon ang mana ko bilang anak ni Esteban. Napatitig ako sa kanya. Ang pagtataksil ay hindi na bago sa akin, ngunit ang antas ng katusuhan ni Marissa ay nagpaalala sa akin na sa pamilyang Montenegro, ang dugo ay hindi kailanman naging mas malapot kaysa sa pera. Marissa, ginagamit ka lang ni Corazon, mahinahon kong sabi, pinipigilan ng galit na kumukulo sa aking loob. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, ikaw ang susunod na itatapon. Tulad ng ginawa niya sa nanay mo. Huwag mo akong gamitan ng psychology, Feli, sigaw niya. Ang kanyang boses ay yumanig sa tahimik na pasilyo. Wala kang ebidensya ngayon. Ang master bug mo na disable na ni Adrian kanina lang matapos ibigay ni Attorney Salcedo ang impormasyong ibinigay ko sa kanila. Wala ka ng baraha. Narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang security team ng mga Montenegro ay paparating na. Feli, kailangan mo nang umalis dyan. Nalaman na nila ang kinaroroonan mo. Ang boses ni Rafael sa earpiece ay puno ng kaba. Tumingin ako kay Marissa. Sa kabila ng lahat, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Alam niyang nagsisinungaling si Corazon. Ngunit masyado na siyang malalim sa kanyang sariling bitag. Marissa, huling pagkakataon na ito, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang USB na iyan ay may tracker. Sa oras na isaksak mo iyan sa server ng kumpanya, hindi lang ang data ang lalabas. Pati ang lokasyon ng mga offshore accounts ni Corazon ay mai-expose. Gusto mo ba talagang maging kasabwat sa krimen nila? Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo at lumitaw si Adrian. Nakasuot siya ng kanyang tuxedo, mukhang matagumpay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi nang makita ako. Felicidad, ang boses niya ay parang kalansing ng bakal. Hindi ka talaga natututo. Inakala mo bang ang isang hamak na asawa ay pwedeng tumalo sa isang imperyo? Lumingon si Adrian kay Marissa. Ibigay mo na ang drive, Marissa. Tapusin na natin ito. Nag-alinlangan si Marissa. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay kay Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa isang mabilis na galaw, inabot niya ang USB kay Adrian. Naramdaman ko ang pagguho ng huling pag-asa sa aking puso. Ngunit sa halip na sumuko, lalong tumigas ang aking paninindigan. Ang silent wife ay maaaring natalo sa round na ito, ngunit ang auditor ay hindi pa tapos sa kanyang trabaho. Salamat, Marissa, sabi ni Adrian habang nakangiti ng mapait sa akin. Security, kaladkarin ang babaeng ito palabas at siguraduhin niyo na hindi siya makakalapit sa ballroom bukas. Hinawakan ako ng dalawang malalaking lalaki sa aking mga braso. Ang sakit ng kanilang pagkakahawak ay hindi sapat upang tabunan ang sakit ng pagtataksil ni Marissa. Habang hinihila ako palayo, nakita ko si Marissa
na nakatayo lang doon ang kanyang mukha, ay walang emosyon habang pinapanood ang aking pagbagsak. Dinala ako sa isang madilim na basement room ng hotel. Ipinasok ako sa loob at nilock ang pinto mula sa labas. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana sa itaas. Napaupo ako sa malamig na semento. Ang aking laptop ay kinuha nila. Ang aking cellphone ay nasira sa gitna ng kaguluhan. Akala ko ay ito na ang katapusan. Inisip ko ang aking lola sa Batangas, ang mga pangarap kong katarungan, at ang 8 taon ng aking buhay na tila nauwi sa wala. Ngunit habang nakatitig ako sa dilim, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng tahi ng aking apron. Isang maliit na micro SD card. Naalala ko ang ginawa ko sa safe house ni Rafael. Bago kami umalis, hindi ko inilagay ang lahat ng data sa laptop. Ang pinaka-importanting bahagi, ang encryption key, para sa financial presentation ni Adrian, ay itinago ko sa aking katawan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang master bug ay maaaring na-disable, ngunit ang presentation file na gagamitin ni Adrian bukas ay may digital parasite. Sa oras na buksan niya ang file sa harap ng mga investors, ang parasite ay kakainin ang huwad na data at papalitan ito ng katotohanan mula sa cloud backup na ginawa ko. Kailangan ko lang makahanap ng paraan para makalabas dito at makakonekta sa internet sa loob ng hotel network. Biglang bumukas ang pinto. Inakala ko na ang mga goons ni Adrian ang papasok para saktan ako, ngunit ang aninong pumasok ay maliit at pamilyar. Si Marissa. Bakit ka narito, tanong ko, ang boses ko ay puno ng puot. Para panoorin ang pagkatalo ko. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya sa akin at may iniabot na maliit na hairpin na gawa sa bakal. May 10 minuto ka bago bumalik ang guard mula sa break niya. Ang service exit sa kaliwa ay walang camera. Napakunot ang aking noo. Bakit mo ito ginagawa? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang determinasyon. Ibinigay ko sa kanya ang USB, pero pinalitan ko ang laman yon ng virus na sisira sa laptop niya. Pero kailangan mo pa ring i-upload ang key mula sa loob. Feli, hindi ko ito ginagawa para sa'yo. Ginagawa ko ito dahil nalaman kong ipapapatay din ako ni Corazon matapos ang IPO. Kinuha ko ang hairpin. Ang aming mga kamay ay nagkadaup ng sandali. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan namin, isang alyansang binuo, hindi ng tiwala kundi ng parehong pangangailangan para sa survival. Umalis ka na, bulong ni Marissa. Kita na lang tayo sa impyerno ni Corazon bukas. Mabilis akong lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ko sa madilim na basement ay parang pagtakbo sa isang laberinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako naliligaw. Alam ko na ang daan patungo sa kanilang pagkagunaw. Pumunta ako sa isang nakatagong sulok ng hotel laundry at kinuha ang isang spare na tablet mula sa isang delivery box. Ipinasok ko ang micro SD card at nagsimulang mag-type ng mabilis. Ang digital parasite ay aktibo na. 19%, 30%. Narinig ko ang tunog ng alarm ng hotel. Nalaman na nilang wala na ako sa basement. Ang mga security guards ay nagsimulang magtakbuhan sa paligid. 5 minutes more, bulong ko sa sarili ko, habang ang bar ng upload ay dahan-dahang gumagalaw. Ang screen ay umilaw, upload complete. Digital parasite synchronized. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ang bitag ay nakalatag na. Bukas sa harap ng buong bansa, ang mga Montenegro ay hindi lang magsasagawa ng IPO. Sila ay magsasagawa ng isang pampublikong pag-amin na hindi nila mapipigilan. Lumabas ako ng hotel sa pamamagitan ng basurahan madumi at pagod, ngunit ang aking puso ay nagniningning sa tagumpay. Paglingon ko sa malaking gusali, nakita ko ang anino ni Adrian. Sa bintana ng ballroom, tila ba nagdiriwang na sa kanyang tagumpay. Magpakasaya ka muna, Adrian, dahil ang bukas ay pag-ari ko. Ang bawat patak ng ulan sa madilim na kalsada ng Makati ay tila mga malamig na karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit mas matindi ang lamig ng determinasyon sa aking puso. Sa gitna ng naglalakihang gusali na pag-aari ng mga taong mapang-api, nakatayo ako, marumibasa at pagod, ngunit hindi kailanman nagapi. Inakala ni Adrian na ang pagkulong sa akin sa basement ay ang huling kabanata ng aking pagkatalo. Hindi niya alam, doon ko mismo natagpuan ang huling piraso ng puzzle na wawasak sa kanya. Feli, salamat sa Diyos na kalabas ka. Ang boses ni Attorney Rafael ay puno ng relief nang huminto ang kanyang sasakyan.
Sa tapat ng isang madilim na eskinita, malapit sa hotel, mabilis akong sumakay ang aking mga kamay, ay nanginginig pa rin sa adrenaline. Hindi ako nagsalita. Kinuha ko agad ang tablet na hawak ko at ipinakita sa kanya ang screen. Nagawa ko na, Rafael. Ang digital parasite ay nasa loob na ng system nila. Pero may mas malaking nadiskubre ako sa basement server. Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Ang pagkamatay ni Esteban Montenegro, hindi ito atake sa puso. Napatigil si Rafael sa pagmamaneho at tumingin sa akin ng may nanalaking mga mata. Anong sinasabi mo 10 taon na ang nakalilipas mula nang mamatay ang matandang Esteban? Nakita ko ang mga deleted medical logs sa internal server na hindi nila nalinis ng maayos. Bago mamatay si Esteban, binago ni Corazon ang kanyang medication. At ang abogadong nagnotaryo ng peking testamento, walang iba kundi ang ama ni Vanessa Reyes, paliwanag ko. Habang mabilis na nag-iisip. Hindi lang ito tungkol sa pera, Rafael. Ito ay tungkol sa isang matagal ng krimen na binuo ng 2 pamilya para paghariang ang industriya. Isang matunog na paghampas sa manibela ang ginawa ni Rafael. Ang kapal ng mukha nila, ginamit nila ang pagkamatay ng sariling asawa para makuha ang kumpanya at ngayon ay ikaw ang ginagawa nilang kriminal. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating baguhin ang plano, sabi ko habang tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin. Hindi lang natin ipapahiya si Adrian sa IPO. Sisiguraduhin nating ang huling makikita ni Corazon bago siya pusasan ay ang pagguho ng lahat ng kasinungalingang itinayo niya sa loob ng 10 taon. Pumunta kami sa isang pribadong suite na inarkila ni Rafael gamit ang ibang pangalan. Doon muli akong nagbago. Naligo ako, inayos ang aking buhok sa isang matikas na sinyon at isinuot ang isang itim na terno na tila isang baluti. Sa bawat haplos ko sa tela, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking kapangyarihan. Felisidad na rito na ang listahan ng mga major investors. Na darating bukas, iniabot ni Rafael ang isang folder. Karamihan sa kanila ay nagdududa na dahil sa teaser na isinend mo. Si Corazon ay kasalukuyang nasa isang emergency meeting para pakalmahin sila. Mabuti ang aking sagot. Hayaan natin silang mapagod sa paglilinis ng dumi para bukas wala na silang lakas kapag ang buong imburnal na ang bumukas sa harap nila. Samantala sa loob ng penthouse ng hotel, ang baso ng mamahaling alak ay marahas na ibinagsak ni Adrian sa mesa. Ang tunog ng nabasag na kristal ay yumanig sa buong silid, ngunit mas matindi ang panginginig ng kanyang mga kamay. Paanong nakatakas ang babaeng iyon, sigaw ni Adrian sa kanyang mga security guards. Binayaran ko kayo para bantayan siya. Isang hamak na babae lang si Feli, pero ginagawa niyo siyang parang multo na hindi niyo mahuli. Adrian, kumalma ka. Ang boses ni Vanessa Reyes ay malambot, ngunit may halong kaba. Nasa atin ang USB. Sabi ni Marissa na disable na ang bug sa system. Wala na siyang magagawa. Hindi mo kilala si Feli, Vanessa, hiyaw ni Adrian habang hinahablot ang kanyang buhok. Ang babaeng iyon ay hindi lumalaban nang walang backup. Kapag nanahimik siya, ibig sabihin ay hinihintay na lang niya ang tamang oras para kagatin tayo sa leeg. Pumasok si Corazon sa silid, ang kanyang muka ay parang maskara ng yelo. Tumigil ka na, Adrian. Ang IPO ay matutuloy. Ang media ay nasa panig natin. At ang confession ni Felicidad ay ilalabas natin sa sandaling magsimula ang programa. Wala siyang kakampi, wala siyang boses. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang umugong ang lahat ng kanilang mga cellphone ng sabay-sabay. Isang email ang natanggap ng bawat board member ng Montenegro Group. Ang subject, the auditor's final report, the truth about Esteban Montenegro. Namutla si Corazon. Ang kanyang labi ay nanginig nang makita ang kalakip na larawan ng isang lumang medical record na akala niya ay matagal na niyang sinunog. Paano niya nakuha ito, bulong ni Corazon? Sabi ko sa inyo, sigaw ni Adrian. Ang kanyang kumpiyansa ay tuluyan ng gumuho. Hindi siya titigil hanggat hindi tayo nagiging abo. Balik sa aking silid, isinara ko ang aking laptop nang may kasamang malamig na ngiti. Ang email na iyon ay isang paunang tikim lamang. Gusto ko silang hindi makatulog sa gabi bago ang IPO. Gusto ko silang magduda sa isa't isa. Gusto ko silang maranasan ang takot na ipinalasap nila sa akin sa loob ng 8 taon. Rafael, handa na ang lahat, sabi ko habang tumatayo at tinitingnan ang maliwanag na lungsod sa labas ng bintana. Ang digital parasite ay magsisimulang kumain sa kanilang system
sa eksaktong 10:00 ng umaga. At ako mismo ang magbibigay ng huling pahayag. May isang problema, Feli, sabi ni Rafael habang nakatingin sa kanyang tablet. Nakita ng mga tauhan ko si Marisa na pumasok sa opisina ni Attorney Salcedo. Mukhang may huling baraha pa silang itinatago laban sa iyo. Isang bagay na hindi natin inaasahan. Napatigil ako, tumingin ako sa orasan. 6 na oras na lang bago ang IPO. Anong baraha, tanong ko, ang aking puso ay bumilis ang tibok, ngunit ang aking isip ay nanatiling matalas. Isang witness, sagot ni Rafael. Isang tao mula sa nakaraan mo na akala mo ay matagal na nating hindi makikita. Naramdaman ko ang isang malamig na kurot sa aking batok. Sino ang taong iyon at bakit ngayon lang siya lumabas? Lumapit ako sa bintana at hinawakan ang aking wedding ring na nakatago sa aking bulsa, ang singsing na iniwan ko sa champagne glass, ngunit kinuha ko muli bilang paalala ng aking puot. Kahit sino pa ang ilabas nila, Rafael, ang boses ko ay parang hatol ng kamatayan. Walang sino man ang makakapigil sa pagbagsak ng mga Montenegro. Dahil ang katotohanan ay hindi nagbabago kahit gaano pa karaming pera ang ibayad nila para itago ito. Ang tunog ng kulog sa labas ay tila hudyat ng pagsisimula ng huling laban. Ang gabi ay mahaba, ngunit ang umaga ay darating na may dalang hustisya na kasing bangis ng isang nagngangalit na dagat. Nakahanda na ako. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong walang sinumang Montenegro ang makakatakas sa audit ng kanilang mga buhay. Ang asawang itinapon ako na parang basahan ay luluhod sa harap ng buong mundo, pinapanood ang pagguho ng kanyang imperyo habang walang magawa. Ang biyenang tumawag sa aking magnanakaw, ang siyang magmamakaawa para sa barya sa aking bulsa sa gitna ng kalsada. Ngunit bago ang lahat, kailangang magsimula ang palabas sa gitna ng kislap ng mga kristal, amoy ng mamahaling pabango at bulong ng mga traidor na akala ay kontrolado nila ang tadhana. Ang katarungan ay hindi dumarating ng kusa. Ito ay kinukuha ng may kasamang bagsik. You look stunning, Vanessa. Ngayon ang simula ng bagong era ng mga Montenegro. Kalimutan mo na si Feli. She's just a ghost of the past now. Ang boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa loob ng VIP holding room ng Grand Ballroom, puno ng kumpiyansa at kagalakan. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, inaayos ang kanyang tuxedo, habang nakayakap sa likuran niya si Vanessa Reyes na kumikinang sa kanyang puting designer gown. Ang kanilang tawa ay parang isang matulis na tinik na pilit na bumabaon sa aking pandinig mula sa kabilang panig ng dingding. 9:30 ng umaga. 30 minuto na lang bago ang initial public offering. Ang hotel ballroom ay puno na ng mga investors, media at mga makapangyarihang tao sa Makati. Ang bawat hakbang ng aking mga takong sa marmol na sahig ay parang bilang ng mga huling sandali bago ang pagsabog. Adrian, siguraduhin mong walang palpak. Ang boses ni Corazon ay pumasok sa eksena, matigas at walang emotion. Ang email na natanggap natin kagabi, we need to bury it. Sa oras na magsimula ang IPO, ilabas niyo ang video ni Felicidad. I want her reputation destroyed beyond repair before she can even open her mouth. Don't worry, Mama, sagot ni Adrian, may kasamang malamig na tawa. Nakaset na ang lahat. Marisa is doing her job. At ang sorpresa nating witness, he's already in the building. Nakahinga ako ng malalim habang nakatayo sa likod ng isang makapal na kortina sa service hallway. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang aking isipan ay nananatiling parang isang kalkuladong spreadsheet. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text kay Rafael. The target is ready. Execute phase 1. Sa loob ng ballroom, nagsimula ng mag-play ang isang engranding video presentation tungkol sa kasaysayan ng Montenegro Group. Ang musika ay malakas, puno ng dramatikong tunog ng mga biolin, tila ba naghahanda para sa pagdating ng isang hari. Ngunit sa bawat frame ng video, ang digital parasite na itinanim ko ay dahan-dahang kumakain sa bawat pixel ng kanilang kasinungalingan. Mabilis akong kumilos patungo sa server control booth sa itaas na bahagi ng ballroom. Suot ko ang isang itim na cocktail dress na may sapat na kakinangan para magmukhang isa sa mga panauhin, ngunit sapat na simple para hindi agad mapansin. Ang bawat security guard na nadadaanan ko ay tila abala sa kani-kanilang mga radio. Mambawal po dito ang mga guest, harang sa akin ng isang guard sa pinto ng control booth. Tumingin ako sa kanya nang may malamig na autoridad. I am Felicidad Valdez Montenegro. I believe your boss Corazon is expecting me to check the financial data for the presentation.
Do you want to be the reason why the IPO fails today? Nag-alinlangan ang guard. Ang pangalang Montenegro ay meron pa ring kapangyarihan sa kanyang pandinig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob nakita ko si Marisa na nakaupo sa harap ng main console. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ako. Feli, anong ginagawa mo rito? I told you to stay away. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Marisa, stop the act, sabi ko. Habang inilalapag ang aking tablet sa ibabaw ng mesa. Sino ang witness na dala nila? Sino ang taong akala ni Corazon ay magpapatahimik sa akin? Bago pa makasagot si Marisa, bumukas ang pinto sa likuran namin at pumasok si Attorney Salcedo. Kasunod ang isang lalaking may katandaan na nakasuot ng isang kupas na barong. Ang aking hininga ay tumigil nang makita ko ang kanyang mukha. Si Mang Carding. Ang dating accountant ng tatay ko na akala ko ay namatay na sa isang aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Ang tanging saksi sa katotohanan kung paano ninakaw ni Corazon ang unang puhunan ng pamilya ko. Long time no see, felicidad, ang boses ni Attorney Salcedo ay puno ng tagumpay. Inakala mo bang ikaw lang ang marunong maghukay ng nakaraan? Si Mang Carding dito ay handang sabihin sa buong mundo na ang tatay mo ang nagnakaw sa mga Montenegro at ikaw ay nagpapatuloy lang ng kanyang gawain. Tumingin ako kay Mang Carding. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hiya. Pasensya na, Feli. Kailangan ko ang pera para sa operasyon ng anak ko. Pinilit nila ako. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Ang injustice engine ay nagsimulang gumana ng mas mabilis. Ang mga Montenegro ay hindi lang ako ninakawan. Ginamit nila ang kahirapan ng isang matanda para baluktutin ang kasaysayan. Attorney, ang boses ko ay naging mas malakas at mas matatag kaysa dati. Inakala niyo bang ang isang lumang testigo ay sapat na para itumba ang isang auditor na may hawak ng digital trail? Ang bawat sentimo na ibinayad niyo kay Mang Carding ay nakarecord sa isang offshore account na konektado sa pangalan mo. Namutla si Salcedo, ang kanyang kumpiyansa ay bahagyang nayanig. Anong sinasabi mo? Check your phone, attorney, sabi ko nang may kasamang mapait na ngiti. Eksaktong 10:00 ng umaga. Ang tunog ng mga kampana sa labas ng hotel ay hudyat ng pagsisimula ng IPO. Sa loob ng ballroom, umakyat na si Adrian sa stage, nakatayo sa ilalim ng nagniningning na spotlight. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang malakas na alon na humahampas sa mga pader. Ladies and gentlemen, ang boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Today we don't just launch an IPO, we launch the future of the Philippines. Sa control booth, mabilis kong hinarap ang console. Marisa, kung gusto mong mabuhay, umalis ka na sa upuan na yan. Hindi kumilos si Marisa. Tumingin siya kay Salcedo pagkatapos ay sa akin. Sa isang hindi inaasahang galaw, kinuha ni Marisa ang isang cable at hinila ito ng buong lakas. Ang tunog ng pagkakasira ng koneksyon ay narinig sa buong booth. Hindi ko hahayaang manalo kayo, sigaw ni Marisa, ngunit bago pa siya makagawa ng iba, itinulak siya ni Salcedo at tinangkang hablutin ang aking tablet. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng maliit na silid. Ang tunog ng mga gamit na nagbabagsakan. At ang sigaw ng mga tao ay nagsimulang marinig. Ngunit ang aking mga daliri ay hindi tumitigil sa pag-type. Override sequence initiated. Digital parasite active. Sa baba sa higanting screen sa likod ni Adrian, ang financial report na dapat ay nagpapakita ng bilyong-bilyong kita ay biglang nagbago. Ang mga graphs ay naging kulay pula. Ang mga numero ay nagsimulang bumagsak. At sa gitna ng screen lumitaw ang isang malaking dokumento, ang orihinal na testamento ni Esteban Montenegro at ang medical report ng kanyang pagkamatay. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang bawat investor ay napatayo. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-flash ng kanilang mga camera nang walang humpay. Napatigil si Adrian sa gitna ng kanyang pagsasalita. Lumingon siya sa screen, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba nakakita siya ng isang multo. Ano ito? Patayin niyo ang screen, sigaw ni Corazon mula sa VIP table. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na pilit itinatago. Ngunit ang screen ay hindi namatay. Sa halip, isang video ang nagsimulang mag-play. Isang video ng usapan ni Corazon at Attorney Salcedo sa basement kagabi, kung saan malinaw na naririnig ang plano nilang ipapatay si Feli at Marisa. Hindi ito totoo. Hackers ito, sigaw ni Adrian sa microphone, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Tumingin ako sa monitor ng control booth.
Nakita ko ang mukha ni Adrian sa stage, ang mukha ng isang taong alam na ang kanyang oras ay tapos na. Humarap ako kay Salcedo na ngayon ay nakasalampak na sa sahig, hawak ang kanyang cellphone na nagpapakita ng frozen bank accounts. Ang audit ay tapos na, attorney. At ang resulta bankruptcy ng inyong dangal. Kinuha ko ang aking bag at lumakad patungo sa pinto. Huminto ako sa tapat ni Mang Carding at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kayong matakot, Mang Carding. Ang katarungan para sa tatay ko ay magsisimula na. Lumabas ako ng booth at tumayo sa balcony na nakatanaw sa ballroom. Nakita ko si Feli ang aking sarili sa bawat mata ng mga taong nagagalit sa baba. Hindi na ako ang silent wife. Ako na ang boses ng katotohanan. Biglang bumukas ang main doors ng ballroom. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng suit na may insignia ng NBI National Bureau of Investigation ang pumasok kasunod si Attorney Rafael. Adrian Montenegro, Corazon Montenegro. You are under arrest for financial fraud, falsification of documents, and attempted murder. Ang boses ng opisyal ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nakita ko ang pagbagsak ni Corazon sa kanyang upuan. Nakita ko ang pagtatangka ni Adrian na tumakas ngunit agad siyang napalibutan ng mga awtoridad. Tumingin si Adrian sa itaas sa balcony kung nasaan ako. Nagtama ang aming mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng puot pagsisisi at hindi makapaniwalang pagkatalo. Dahan-dahan akong tumango sa kanya, isang huling pamamaalam sa lalaking minahal ko, ngunit sumira sa aking buhay. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang bagay ang nakakuha ng aking pansin. Sa ibaba malapit sa exit, nakita ko si Vanessa Reyes, na hawak ang kanyang tiyan dahan-dahang lumalabas sa gitna ng kaguluhan. At sa tabi niya, isang lalaking hindi ko kilala ang umakbay sa kanya, may hawak na isang itim na bag na puno ng mga dokumento. Naramdaman ko ang isang malamig na kurot sa aking puso. Ang laro ay hindi pa pala ganap na tapos. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay mas nakakabingi kaysa sa mismong dagundong ng kulog. Habang hinihila ng mga awtoridad si Adrian at Corazon palabas ng ballroom, ang bawat hakbang nila ay tila isang dahan-dahang paglubog sa kumunoy ng sarili nilang kasalanan. Inakala nila na ang pagpapakasal sa akin ay isang paraan para makuha ang aking talino ng walang bayad. Hindi nila alam, ang bawat dokumentong ipinapirma nila sa akin ay isang piraso ng ebidensya na dahan-dahan kong itinatahi para sa araw na ito. Ngunit ang tagumpay ay tila may mapait na lasa dahil ang totoong utak ng huling pagnanakaw ay dahan-dahang nakakatakas sa aking mga kamay. Feli, kailangan mong makita ito. Ang boses ni Attorney Rafael ay yumanig sa aking pandinig habang papalapit siya sa akin, hingal na hingal. Bumaba ako mula sa balcony at sinalubong siya sa gitna ng nagkakagulong ballroom. Ang mga investors ay abala sa pakikipag-usap sa kanilang mga abogado at ang mga media ay tila mga piranha na nag-aagawan sa bawat anggulo ng pagbagsak ng mga Montenegro. Anong nangyari, Rafael? Bakit wala si Vanessa, tanong ko? Ang aking mga mata ay mabilis na nag-scan sa paligid. Nakuha niya ang master ledger, Feli. Ang itim na bag na dala niya. Naglalaman iyon ng mga access codes para sa 5 offshore accounts na nagkakahalaga ng mahigit 500 milyong piso. Iyon ang perang ninakaw ni Adrian mula sa kumpanya bago ang IPO, paliwanag ni Rafael habang itinuturo ang exit door na bahagyang nakabukas. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking batok. Hindi lang pala si Adrian ang nagtataksil sa akin. Si Vanessa Reyes ay hindi lang basta isang kabit. Siya ay isang bihasang magnanakaw na ginamit ang kahinaan ni Adrian para maubos ang natitirang yaman ng mga Montenegro. Sino ang lalaking kasama niya, tanong ko habang nagsisimulang maglakad ng mabilis patungo sa exit. Si Julian Valderrama. Isang dating auditor na tinanggal mo sa trabaho 5 taon na ang nakalilipas dahil sa anomalya. Mukhang matagal na silang magkasabot, sagot ni Rafael. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang mga anino ng nakaraan ay nagsasama-sama para sa isang huling pag-atake. Julian Valderrama, ang lalaking sumumpa na papatayin niya ang career ko matapos ko siyang i-audit at patunayang nagnanakaw siya sa kliyente. Hindi nila pwedeng madala ang perang iyon, Rafael. Ang perang iyon ay para sa mga empleyado ng Montenegro Group na hindi nabayaran ng bonus sa loob ng 2 taon. Ang perang iyon ay para sa katarungan ng tatay ko. Ang boses ko ay naging mas matigas pa sa bakal. Lumabas kami ng hotel at tumambad sa amin ang maulan
at madilim na kalsada ng Makati. Ang tunog ng mga busina ng sasakyan at ang ingay ng ulan na humahampas sa semento ay tila isang magulong symphony. Nakita ko ang isang itim na luxury car na mabilis na humaharurot palayo dumaan sa gitna ng baha. Nariyan sila sigaw ni Rafael habang itinuturo ang sasakyan. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan ni Rafael. Ang tunog ng makina na bumubuga ng usok ay hudyat ng pagsisimula ng isang habulan. Hindi ako marunong humawak ng baril at hindi ako bihasa sa pisikal na bakbakan, ngunit ang aking utak ay nakasanayan nang mag-calculate ng mga risks at probabilities sa bilis ng kislap ng mata. Rafael, huwag mo silang sundan ng direkta. Alam ni Julian ang bawat sulok ng Makati. Tatawid sila sa Buendia patungo sa Roxas Boulevard. Doon sila sasakay ng isang pribadong yate sa Manila Bay, utos ko habang mabilis na tinitingnan ang GPS sa aking tablet. Paano mo nalaman, tanong ni Rafael habang mabilis na nilalampasan ang mga sasakyan sa kalsada? Na-track ko ang huling flight itinerary ni Vanessa bago ang IPO. Meron siyang nakaschedule na trip patungong Switzerland bukas, ngunit may booking din siya sa isang private pier ngayong tanghali. Ginagawa niyang decoy ang airport, paliwanag ko. Habang binabaybay namin ang kalsada, nakita ko sa rearview mirror ang mukha ko. Ang Felicidad na dati ay tahimik lang sa tabi ng kanyang asawa ay wala na. Ang natitira ay isang babaeng handang sumabak sa apoy para makuha ang nararapat. Nakarating kami sa Roxas Boulevard. Ang hangin mula sa dagat ay malakas, may dalang amoy ng alat at panganib. Sa di kalayuan, nakita ko ang itim na sasakyan na huminto sa harap ng isang pribadong gate. Bumaba si Vanessa at Julian, bit-bit ang itim na bag. Dito na lang, Rafael. Ako na ang papasok, sabi ko habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Mapanganib, Feli, may kasamang mga goons si Julian, babala ni Rafael. Huwag kang mag-alala. Ang mga taong katulad nila ay natatakot sa isang bagay na wala silang kontrol. Ang katotohanan, sagot ko, bago ako tuluyang lumabas. Naglakad ako patungo sa pier, ang bawat hakbang ko sa basang semento ay tila isang tunog ng paparating na hatol. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay mas lalong nagpatindi sa kaba sa aking dibdib. Nakita ko sina Vanessa at Julian na paakyat na sa yate. Vanessa, sigaw ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng dagat. Napatigil silang dalawa. Lumingon si Vanessa, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkagulat na agad na palitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Feli, ang matiyagang asawa, sabi ni Vanessa habang mahigpit na hawak ang bag. Bakit ka pa narito? Nakuha mo na ang gusto mo, di ba nakulong na ang pamilya Montenegro? Bakit hindi mo na lang kami hayaang umalis? Ang perang iyan ay hindi sa iyo, Vanessa, sabi ko, habang dahan-dahang lumalapit. At Julian, inakala mo bang makakatakas ka matapos mong dayain ang audit reports ng Montenegro Group para paboran ang pamilya ni Vanessa? Tumawa si Julian, isang nakakakilabot na tunog na tila kalawang na nagkikiskisan. Felicidad, hanggang ngayon ba ay auditor ka pa rin? Ang perang ito ay kabayaran sa lahat ng hirap ko. At ang batang dinadala ni Vanessa, hindi kay Adrian yon. Akin ang batang ito. Ginamit lang namin ang katangahan ni Adrian para ponduhan ang aming kinabukasan. Naramdaman ko ang isang matinding suntok sa aking sikmura sa narinig na katotohanan. Si Adrian, ang asawa kong nagtraidor sa akin dahil sa batang akala niya ay sa kanya, ay niloko rin pala ng babaeng akala niya ay mahal siya. Isang napakalaking kumpas ng tadhana. Ang traidor ay pinagtaksilan din ng kapwa niya traidor. Ironic, isn't it? Sabi ko, ang boses ko ay puno ng pait. Inisip ni Adrian na ikaw ang magliligtas sa kanya, Vanessa. Pero ikaw ang huling pako sa kanyang kabaong. Enough talking, sigaw ni Julian habang bumubunot ng isang kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Ibigay mo sa amin ang encryption key na nasa tablet mo o sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik sa Batangas. Hindi ako natakot. Dahan-dahan kong itinaas ang aking tablet. Ang encryption key. Wala na ito rito, Julian. Isang pindot ko lang sa command na ito at ang lahat ng perang nasa offshore accounts ay automatikong ililipat sa isang escrow account ng National Treasury para sa investigasyon. Wala kayong makukuha kahit isang sentimo. Huwag mong gagawin yan, hiyaw ni Vanessa, ang kanyang mukha ay larawan ng matinding takot. Huli na ang lahat, sabi ko habang pinipindot ang pulang button sa screen. Ang tunog ng isang mabilis na beep mula sa tablet ay hudyat ng paglipat ng data. Ang mukha ni Vanessa at Julian ay naging kasing puti ng papel. Ang bag na hawak ni Vanessa ay wala ng silbi kundi mga piraso ng papel na walang halaga.
Biglang narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis mula sa kalsada. Mabilis na pinalibutan ng mga awtoridad ang pier. Wala nang takas sina Vanessa at Julian. Lumapit ako kay Vanessa na ngayon ay nakasalampak na sa sahig umiiyak dahil sa nawalang kayamanan. Tiningnan ko siya ng walang awa. Ang bata sa sinapupunan mo ay walang kasalanan. Pero ikaw, Vanessa, ang batang iyan, ang magiging saksi sa pagkakakulong ng kanyang ina. Lumapit sa akin si Rafael at hinawakan ang aking balikat. Tapos na, Feli, nakuha na natin ang lahat. Huminga ako ng malalim, hinahayaan ang hangin ng Manila Bay na pumasok sa aking baga. Sa wakas ang audit ay natapos na. Ang bawat utang ay nabayaran na. Ang bawat kasalanan ay may katapat na parusa. Ngunit habang pinapanood ko silang isinasakay sa sasakyan ng pulis, isang maliit na sobre ang nahulog mula sa bag ni Vanessa. Pinulot ko ito. Sa loob may isang lumang sulat mula sa tatay ko na may petsang bago siya mamatay. Felicidad, kung mababasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang katotohanan. Huwag kang maghiganti para sa akin. Maghiganti ka para sa sarili mong kaligayahan. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mga luha sa aking pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas ay malaya na ako. Tumalikod ako sa pier at naglakad patungo sa sasakyan ni Rafael. Ang ulan ay tumila na at ang sinag ng araw ay nagsisimulang lumitaw sa gitna ng mga ulap. Ang laro ay tapos na. Pero ang buhay ni Felicidad Valdez ay nagsisimula pa lamang. Ang mga guho ng isang imperyo ay hindi lamang gawa sa mga durog na bato at semento, kundi sa mga pira-pirasong kasinungalingan na sa wakas ay bumagsak sa ilalim ng sarili nitong bigat. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang Montenegro Group sa gitna ng Grand Ballroom. Ngayon ang pangalang dati ay kinatatakutan at iginagalang ay isa na lamang babala sa mga balita, isang halimbawa ng kasakiman na nilamon ng katarungan. Ang bawat gabi na hindi ako nakatulog dahil sa pag-audit ng kanilang mga kasalanan ay nagbunga na ng isang umagang puno ng katahimikan at kalayaan. Nakatayo ako sa harap ng makapal na salamin ng selda sa loob ng Camp Bagong Diwa. Sa kabila nito nakaupo si Adrian. Ang kanyang tuxedo ay napalitan na ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay lumubog na sa gitna ng madilim na bilog ng puyat at pagsisisi. Feli, ang kanyang boses ay nanginginig nang hawakan niya ang telepono. Please, Feli, kausapin mo ang mga prosecutor. Sabihin mo sa kanila na wala akong kinalaman sa mga offshore accounts na yon, na si Mama lang ang nag-utos sa akin. Gagawin ko ang lahat, babalik ako sa iyo, aayusin natin ang pamilya natin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin ako sa kanya. Ang gaslighting na dati ay naging mitya ng aking pagdududa sa sarili ay wala nang talim ngayon. Para siyang isang aktor na nakalimutan ang kanyang linya sa gitna ng isang entablado na wala nang nanonood. Adrian, stop. Mahinahon kong sagot, ang boses ko ay kasing linaw ng kristal. Nandito ako hindi para makinig sa mga excuses mo. Nandito ako para ibigay sa iyo ang huling report na hindi ko naisama sa IPO. Anong report, tanong niya, may bahid ng takot at pag-asa. Inilapit ko ang isang envelope sa salamin. Sa loob niyon ay ang resulta ng DNA test na kinuha ng mga awtoridad kay Vanessa Reyes at sa batang dinadala nito matapos silang mahuli sa pier. Ang batang akala mo ay magpapatuloy ng legacy ng mga Montenegro. Ang batang dahilan kung bakit mo ako itinapon at tinawag na baog, tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Hindi sa iyo ang batang iyon, Adrian. Kay Julian Valderrama iyon, ginamit ka lang nila para pondohan ang pagtakas nila. Nakita ko ang dahan-dahang pagguho ng huling kuta ng kanyang kumpiyansa. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa telepono at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagbagsak ng telepono sa lamesa ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagkawasak. Hindi maaari. Bulong niya na naririnig ko pa rin sa kabila ng salamin. Itinaya mo ang lahat para sa isang kasinungalingan, Adrian, sabi ko bago ako tumayo. At ang asawang tinawag mong silent wife. Siya na ngayon ang nagmamay-ari ng mga asset na natira sa pamilya niyo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko ito gagastusin para sa luho. Gagamitin ko ito para sa foundation ng mga kababaihang biktima ng financial abuse, ang mga babaeng tulad ko na ginawa ninyong kasangkapan. Tumalikod ako at naglakad palayo. Narinig ko ang kanyang pagsigaw at paghampas sa salamin ang tunog ng galit at desperasyon na pilit na humahabol sa akin,
ngunit hindi na nito maaabot ang aking kaluluwa. Lumabas ako ng kulungan at sinalubong ako ng maliwanag na sikat ng araw. Ang hangin ay sariwa, walang amoy ng lansa o puot. Pumunta ako sa opisina ng aking bagong tatag na kumpanya, ang V-Audit at Empowerment Center. Pagpasok ko, nakita ko si Marissa na abala sa pag-aayos ng mga dokumento. Hindi siya nakulong dahil naging state witness siya laban kay Corazon. Bagaman may kasalanan din siya, pinili kong bigyan siya ng pagkakataon na tsuwoke ang kanyang mga pagkakamali sa ilalim ng aking pangangasiwa. Feli, may tawag mula sa SEC. Sabi ni Marissa, ang kanyang boses ay may bagong tono ng paggalang at profesionalismo. Gusto nilang maging consultant ka para sa bagong auditing standards ng mga korporasyon. Sabihin mo, tatanggapin ko ang meeting pagkatapos ng lunsad ng ating foundation sa Batangas. Sagot ko habang nauupo sa aking silya. Tiningnan ko ang larawan ng tatay ko sa aking mesa. Sa tabi nito ay ang sulat na nahanap ko sa pier. Ang bawat salita ng aking ama ay nagsisilbing gabay sa aking bagong landas. Hindi na ako ang babaeng nagtatago sa likod ng anino ng isang lalaki. Ako na ang bumubuo ng sarili kong liwanag. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Attorney Rafael. The liquidation of the Montenegro assets is complete. The employees have received their full compensation. We won, Feli. Napangiti ako. Ang tunog ng notification sa aking cellphone ay tila isang matamis na himig ng tagumpay. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong ng mga masama. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dangal sa mga taong ninakawan nito. Naglakad ako patungo sa bintana ng aking opisina na nakaharap sa skyline ng Makati. Ang mga gusali na dati ay tila mga kaaway, ay tila mga saksi na lamang ngayon sa aking pagbangon. Naramdaman ko ang pagpintig ng aking puso, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pananabik sa hinaharap. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang aking lola, kasama ang isang bata mula sa aming komunidad sa Batangas na pinag-aaral ng foundation. Ang tunog ng tawa ng bata ay bumalot sa buong silid, humahawi sa anumang natitirang bigat ng nakaraan. Lola, yakap ko sa kanya. Handa na po ba kayo para sa fiesta sa Batangas bukas? Handang-handa na felisidad, sagot niya habang hinahaplos ang aking buhok. Ibang-iba na ang mga mata mo ngayon, anak. Wala na ang bagyo. Ang nakikita ko na lang ay ang dagat na payapa. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang bawat sandali. Ang buhay ay hindi laging madali, at ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring mag-iwan ng pilat. Ngunit ang mga pilat na iyon ang nagpapaalala sa akin na ako ay lumaban at ako ay nagtagumpay. Sa gitna ng katahimikan ng aking opisina, kinuha ko ang aking itim na notebook at isinulat ang huling entry para sa taong ito. Audit closed. Balance sheet restored. Future limitless. Isang huling sulyap sa lungsod bago ko pinatay ang mga ilaw. Ang dilim ay hindi na nakakatakot dahil alam ko na ang bawat gabi ay may dalang pangako ng isang bagong umaga. Ang Felicidad Valdez na dating tahimik ay tapos na sa kanyang kwento ng pagtitiis. Ngayon ang kwento ng kanyang paglipad ang magsisimula. Ngunit habang papalabas ako ng gusali, isang itim na envelope ang nakita kong nakaipit sa aking sasakyan. Walang pangalan ng sender. Binuksan ko ito at naramdaman ko ang mabilis na paghinto ng aking mundo. Sa loob ay may isang litrato ni Vanessa Reyes sa loob ng isang madilim na silid, at sa likod nito ay may nakasulat na, "The debt is not yet fully paid. See you soon, auditor." Napatitig ako sa malayo. Ang laro ay maaaring nagbago na naman ng anyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang asawang naghihintay. Ako na ang mga ngasong nakahanda. Nakatayo ako sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang marahang paghimlay ng mga alaala ng nakaraan. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at sariwang pag-asa, malayo sa nakakasulasok na amoy ng papel at kasinungalingan sa Makati. Dito ako bumalik noong ako ay durog at itinapon. Dito rin ako muling nabuo bilang isang babaeng hindi na kailanman magpapatinag sa anino ng iba. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Montenegro. Balita ko si Corazon ay nananatiling tahimik sa loob ng kanyang selda. Ang kanyang dating kapangyarihan ay napalitan ng isang mapait na pagtanggap sa kanyang kinasapitan. Si Adrian naman ay tila isang buhay na bangkay, pabalik-balik sa mga hearing para sa kanyang mga kaso na wala na ng boses at direksyon. Ang balita tungkol kay Vanessa na nakita sa ibang bansa
ay hindi na nagpapakaba sa akin. Ang itim na envelope na natanggap ko noon, itinuring ko na lamang itong isang hamon na nagpapaalala sa akin na ang mundo ay puno ng mga variable, ngunit ang mahalaga ay kung paano ko ito ihahanda sa aking balance sheet. Ma'am Feli, handa na po ang lahat para sa graduation ng ating unang batch ng scholars. Ang boses ng aking assistant ay puno ng kagalakan. Tumango ako at dahan-dahang naglakad patungo sa aming munting center. Nakita ko ang mga mukha ng mga kababaihan, mga inang iniwan, mga asawang niloko, at mga anak na nawalan ng pag-asa. Sa kanilang mga mata nakita ko ang sarili ko noong gabing pinalayas ako sa mansyon. Ngunit ngayon hindi na luha ang nagniningning sa kanilang mga mata, kundi ang liwanag ng karunungan at kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, sabi ko sa aking talumpati, habang nakatingin sa bawat isa sa kanila. Ang pagpapatawad ay para sa ating sarili. Pinapatawad natin ang ating sarili dahil naniwala tayo sa maling tao, dahil nagbulag-bulagan tayo sa ngalan ng pag-ibig, at dahil hinayaan nating tapakan ang ating dangal. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang makitang nakakulong ang ating mga kaaway. Ang tunay na katarungan ay ang makita nating masagana at payapa ang ating buhay habang sila ay naliligaw sa dilim ng kanilang sariling budhi. Naramdaman ko ang init ng palakpakan, isang tunog na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang kumpas ng pera. Pagkatapos ng programa, lumapit sa akin si Attorney Rafael, may dalang isang baso ng sariwang buko juice. Mukhang tapos na talaga ang audit ng buhay mo, Feli, nakangiti niyang sabi. Anong susunod na plano? Tumingin ako sa malawak na dagat sa abot tanaw kung saan ang langit at tubig ay nagtatagpo. Mabuhay, Rafael. Mabuhay ng ayon sa aking sariling mga rules. Ang bawat sentimo ng aking pagkatao ay pag-aari ko na muli. Wala na akong utang na loob sa sinuman maliban sa aking sarili. Ang konseptong hiya na ginamit ni na Corazon para ikulong ako ay naging simbolo na ngayon ng aking katatagan. Hindi na ako mahihiyang sabihin na ako ay nasaktan, dahil ang bawat sugat ay patunay na ako ay lumaban. Ang utang na loob ay hindi na isang tanikala, kundi isang voluntaryong pagtulong sa mga taong nangangailangan. Sa paglubog ng araw, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan na bumabalot sa aking buong pagkatao. Ang Felicidad Valdez na dating tahimik na asawa ay tuluyan ng pumanaw. Ang natitira ay ang Felicidad na isang auditor, isang tagapagtanggol, at higit sa lahat isang babaeng malaya. Inaudit ko ang aking puso sa huling pagkakataon sa gabing ito. Walang deficit, walang butas. Ang balanse ay perpekto. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang ipinikit ang aking mga mata habang ang tunog ng mga alon ay nagsisilbing oyayi sa aking bagong simula. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang ingranding imbitasyon para sa isang buhay na ako mismo ang may akda. Tapos na ang audit. At ang resulta, isang tagumpay na kailanman ay hindi na mananakaw ng sinuman.